gitawag nga Bible class online. Okay? So salamat kayo mga igsoon nga bisan pa man gani siguro nakita nila ugaw akong kamot ay namintal ganina. So ang Ginoo kanunay panalangin sa atong mga gipambuhat adlaw-adlaw, no? Okay. So this evening let's talk about the chapter 15 of our course, The Battle of the Body. Nga last time sa chapter 14 atong nahibalaan mga igsoon ang ministering healing, no? So nata ditoy nahibaw-an tanan nga bisan pa man gani wala pa nadawat magpasalamat na kita kanunay especially for the healing. Now, this chapter 15 it talks about healing follow-up ministry. Dapat bigid i-follow up, no? Dapat bigid i-follow up. No? When we pray, kinsa may atong i-follow up? Katulang bang nangaayo o katong bisan katong wala na ayo, no? So mao ba itong i-follow up? So muna atong tun-an nining kagabion mga igsoon ang mahitungod nining healing follow-up ministry. So trabaho gihapon ning para sa Ginoo igsoon ang healing follow-up, no? Kanang word nga follow-up gani kanang human nimog pray karong adlaw pagkaugma or mag-reschedule ka nga mag-visit dito for follow-up, no? So muna nga upon completion of this lesson the students will be able to write the healing promise from our memory, and of course to discuss follow-up care for those who were healed, and second one is to discuss follow-up care for those who were not yet healed. Okay? So atong healing promise before we will have the opening prayer, mabasa sa Hebrewanon 4:15 versikulo 16. Hebrews 4:15 to 16. Kay kita walay labawng saserdote nga dili arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon, kundili usa nga gitintal sa tanang mga paagi sama kanato apan walay sala. Disais busa manuol kita nga may pagpangahas ngadto sa trono sa grasya aron kita makadawat sa kaluoy ug makakaplag sa grasya nga makatabang kanato sa takna sa pagkinahanglan. Amen. Our healing promise to claim in English, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Hebrews 4:15 and 16. I invite you, brothers and sisters, to bow down our heads para sa atong opening prayer. Let us pray. Our dear loving Father in heaven, Father God, this evening, we praise your name, O God. You are our Almighty Father. Thank you, Lord God. You are a healing God. And Lord, this evening, Ginoo, we praise your name and we glorify your name, O God. First of all, forgive our sins, our trespasses, make us worthy to come into the throne of grace this evening. Lord God, thank you so much, Ginoo, nining kagabion for this very opportunity that we can able to talk again with your words, Lord God, nga among pagagamiton. Let your Holy Spirit be upon us, your presence fill this place, para sa ingon ni Amahan, ang tanan nga makapaminaw sa imong pulong, mahimo kining rema sa ilang kinabuhi, sa among kinabuhi, nga mahimo kining applied words nga gikan diha kanimo, Ginoo. Lord God, tabangi ang matag estudyante karon nga nagapaminaw, Ginoo, bisan dire o bisan pa sa online, Lord God. O Ginoo, magapanalangin, hiusa kami sa imong grasya, initanan among gituboy kanimong mga pagpasalamat in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay, so healing follow-up ministry. What is ministry? Ministry is your work for God. Ang imong trabaho para sa Ginoo. Now, ang uban ay gitawag na to nga healing follow-up ministry after the pastor will pray in that place. So naay gitawag diag follow-up team. So kato sila, moto sila ang gitawag og follow-up team nga isa pud sila ka team nga mag-follow up adtong na didto, even though ang pastor wala didto, wala nakaadto dito, pero na siya gitawag igsoon og follow-up team. Okay.
So it is important that those who have been healed receive follow-up ministry. Importante kayo nga ang katong nakadawat sa kaayuhan diha sa ilang mga balatian kinahanglan na ay follow-up ministry. And we will know the reason later on. Now, Jesus gave follow-up instructions to those who experience healing and deliverance. Kaya bisan si Ginoong Jesus, naghatag siya og follow-up nga mga instruction for those who have healed, who experience healing and deliverance. No? Atong mabasa na sa Luke 5 verse 14. Okay. Luke 5 verse 14, nag-iingon siya sa English, and he spoke to the man who had been healed of leprosy. Katong giayo niya gikan sa sanglahon, ningon siya, and he charged him to tell no man, but go and shew thyself to the priests and offer for thy cleansing according to as Moses commanded for a testimony unto them. Okay. So Lucas 5:14 atong basahon sa Binisaya. Ug iyang gitugon siya sa dili pagsulti kang bisan kinsa, apan lumakaw ka ug magpakita ka sa saserdote ug maghalad ka tungod sa imong pagkahinlo. Sumala sa gisugo ni Moises aron mahimong usa ka matuod alang kanila. Amen. No? So, si Jesus Christ, naghatag siya ng mga instruction nga matod pa niya, okay, ayaw saba sa bisan kinsa, mao to? Ay saba sa bisan kinsa, apan adto ka dito sa saserdote o mag-offer ka, maghalad ka para sa imong kahinduan, no? Kay mao nay command ni Moses. Mao nay mando ni Moses for a testimony unto them, para mahimog usa ka dakong testimony ang kaayuhan sa mausang lahon. So that is a follow-up instructions after the man being healed. Okay. Shout out to Brother Rodel Bacos de la Sierra. Okay. O matud pa ni Brother James Babaran, ato gyud pasalamatan ang Ginoo. Pastor, tinuod gyud na nga anaa siya, parihas namo na disgrasya mi. Wala gyoy gas-gas namo bisan gamay, pero ang truck guba gyud ang samin ug ang atubangan kay nahulog mi sa pangpang. No, grabe no. Praise the Lord. Glory to God. Hulog mi sa ubos, pero buhi siya nga matuod nga Dios nga nagmahal sa ato siyang pasalamatan. Glory to God. Okay, no? So atong napamatud-an how God kanang save us always. So basta labi nang nagtrabaho ta diya sa Ginoo. Hello also to Sister Manilyn Silgas. Welcome this evening. Okay, so mao to mga igsoon, si Jesus Christ na siya mga instructions. Gawas pa niya na atong dugangan Lucas 8:39, nagsulti po si Jesus Christ sa usa ka makasasala nga babay nga diin iya pong giayo. Lucas 8:39, it says in English, "Return to thine own house and show how great things God hath done unto thee." Luke 8:39. Sige. Pamauli ka sa imong balay ug isugilon mo kung unsa kadagko sa mga butang nga gibuhat sa Dios alang kanimo, ug milakat siya nga nagbantala sa tibuok nga lungsod kung unsa kadagko sa mga butang nga gibuhat ni Jesus alang kaniya. So the follow-up instructions of Jesus Christ after the sinful woman was healed, so ang naitabo siya, uli dito, i-testimony, ipaniog tanan kung unsay gibuhat sa Ginoo. Mao man gid na gusto sa Ginoo nato. When God has something, have done something in your life, especially parehas kagabi nga na kuan mi, Mr. and Mrs. Rabagid mi ato, so na-disgrasya mi sa highway, pero lami kayo i-testimony. So ingon mi afterward, ingon na po mi pag-uli nga, nanaputay testimony para karong Sabado. Pero di na maabutong Sabado, gi-testimony na nato diri. Because God wants His people to tell everybody what God has done for us every day. No? So muna nga sa church kinahanglan na gitay testimony time. So another one in John 5:14, he told the man at the pool of Bethesda, katong tao nga narito sa pool of Bethesda, nga ningon siya, "Behold, thou art made whole. Sin no more.
lest a worse thing come unto thee. Okay, atong basahon sa Cebuano. Sa tapos niini, siya hingkit-an ni Jesus sa templo, og miingon kaniya, ani ako karon, maayo na ikaw, ayaw na pagpakasala, aron dili mahitabo kanimo ang labi pang mga hilad nga mga butang. Okay, that is another instruction, follow-up instruction of Jesus Christ to the man of the pool of Bethesda after he was healed. Human siyang maayo na ayo, ang nahitabo, mga igsoon, gi-instructionan niya nga, ayaw na ka magpakasala. Kung magpakasala ka, mas grabe pa niya ang mahitabo kanimo. So, bisan si Jesus Christ, naghimo siya nga after nga nag-ayo siya sa mga masakiton ganiadto, na siya mga follow-up nga mga instruction ngadto kanila. No, John 8 verse 11, nagingon siya dito ang iyang instruction, neither do I condemn thee, go and sin no more. Okay, iyang gisultihan ani ang katong babae nga diin nasakpan nga nangabit. Atong paminahon. Og siya mingon, wala, Ginoo, og si Jesus mingon kaniya, bisan ako dili usab maghukom sa silot kanimo, lumakaw ka, og sukad karon ayaw na gayud pagpakasala pag-usap. John 8 verse 11, verse 12 ang nasa screen. Okay, verse 11. So, muna gisulti diha, neither do I condemn thee, go and sin no more. Okay? So, muna giingon sa Juan 8, versikulo 11. Okay. So, if you are ministering individually to a person, you may want to give a follow-up instructions to yourselves. Okay. Kung mamuhat ta diha sa mga pagpang-ayo, pagpang-ampog, masakiton igsoon, kinahanglan naapod tayo nahibawan sa mga gitawag og follow-up instruction, especially sa atong kagalingon, no? If you are ministering in a mass crusade, kanang daghan kaay nga mga tao, provide counseling after the service or the following morning. Pwede pagkaugma or pwede po nga after nga ang imong naampuan, imo na po silang pasudlon sa isa ka lugar nga kwarto nga napoy tig counsel didto. Okay. Pwede po ikaw may mag-counsel. If you are ministering in a local church, ask the pastor to provide follow-up care for those who are healed. O sa akong gingon kaganina, nga dapat na yung mga team nga gitawag follow-up team. Ang ilang trabaho is mag-follow-up sila, maghatag sila mga instructions like these two instructions. Nga, what to do to remain healed. Unsay buhaton para nga mamintinar ang pagkaayo. No? Dili ba mubalik nga mas grabe pa. O ang ikaduha, unsa po'y buhaton, what to do if they were not healed, kung wala sila mamaayo. So, naay mga gitawag dito nga sa uban nga churches, na sila special room nga sudlan dito sa katong gipangampuan, ug unya pagkahuman na sila instruction dito. Panalitan naayo man sila, wala pa sila naayo, nagbari ang naay gitawag nila preparation sa mga instruction. So, ingon na igsoon. Pero kung in the matter nga moadto ka dito sa ilang panimalay, pwede ra po nimo i-instruction after you prayed, after they were healed, or even if they were not healed. Okay. So, now let's go let's discuss about what to do in order to remain healed or in order to maintain the healing nga na-receive sa usa ka tawo. Okay. But before that, ato sa shout out si Sister Charity Kalayka Pabaran. Good evening, Pastor. Good evening po sa diha sa inyo sa Katiil. I miss that place. Okay, Sister Hidilina Caban, good evening. Salamat kay nakasabot pa jud ko. Nakaabot pa jud ko. Nakasabot pa jud ko. Okay. Good evening. We are happy for you nga you are here. Okay. So, unsaon kuno sa pagmintinar nga ang kaayuhan nga imong nadawat sa Ginoo na kanabang ma-maintain, no, dili mawala, magpadayon noon igsoon. So, mao ni ang mga butang nga atong itudlo sa tanan nga nakadawat og kaayuhan. Bisan pa gani kanang naayo kagikan sa imong bisyo. No, kung naayo ka sa imong bisyo, ang uban moingonen, uy, mabughat ra na inig abot sa
7 months, 8 months, 9 months. O, matanda, pagkapalahubog. Nag-pray ta nga maayo kas pagkapalahubog. Karon naayo. Dayon, muingon po dahil itong mga chismusa nga, balik na. Makuha na, mabughat na inig 7 months. Siguro, nga nung mabughat, kay wala ma-instruction kung mahitungod, wala gitawag og follow-up instruction para ma-maintain ang gitawag og kaayuhan gikan sa maong sakit sa bisyo. Okay? Or bisan sa unsang sakit. So, we need to know what to do in order to maintain the healing. Okay. Number one, mga igsoon, is recognize the attack of Satan. Okay. Okay, recognize. Di any resist. Okay. Recognize the attack of Satan. So, saan ni-recognize? Kinahanglan iluhon mo kung unsa man atake ba ni Satanas? Atake ba ni sa Yawa? Just as Satan tempts every convert who have been saved, ingon nga si Satanas igsoon, gusto niya tintalon ang tanan nga mga konverter nga diin nangaluwas na sila. Iyang tintalon every person who is healed. Bisan pang nangaayo gikan sa ilang mga sala, gikan sa ilang mga bisyo, gikan sa ilang mga ngilad nga batasan, labaw na gikan sa ilang mga sakit, tintalo na sa Yawa. Okay? Tintalo na sa Yawa. Muna, igsoon ko diya sa Ginoo, dapat makabantay ta. Kinalan, we should know how to recognize the attacks of Satan. Hello to Kayla Daniel Culigado. No? Dili. Okay. So, igsoon ko diya sa Ginoo, recognize the attacks of Satan. I-on na ang life. Okay. So, just as Satan tempts every convert who has been saved, gusto gyud siya nga pati ang katong mga tao igsoon nga diin mga igsoon nga nangaayon na gikan sa bisyo, sa sakit, sa sala, o nanga-convert na sila, muna'y target sa Yawa. Dili na siya muadto sa bulangan. Dili na siya muadto dito sa mga diskuhan. Kaya iyan naman tudaan. So, adto to siya muadto sa mga na-convert. Kaya siyempre, murasag nasakitan na nakuhaan siya na-convert. Mag-uol ang Satanas o naimaayo, mag-alagad sa Ginoo. So, kinahanglan, you should know how to recognize that. Whatever you trust God for in your spiritual walk, you will be tested in that area. Satan will tempt you, no? Ang Yawa, si Satanas, mutintal nimo kung asa kadapit nga butang tao, asa kadapit nga huyang or ligon diha sa imuhang spiritual walk. Okay? Kung unsa ka ligon ang imong trust sa Ginoo, itintalon kanya kanunay. Kung taas kay kag pasensya, hatagan yung kanyang mga labad sa ulo. Kay para gyud nga tan-awon gyud og asa ko to imong kanang pasensya. Now, let's go. Satan will tempt you by, yung sa may pamagi ni Satanas, in order for us to recognize the attacks of Satan. Na symptoms. Ang symptoms sana igsoon, healing is sometimes gradual. Hinay-hinay ang pagkaayo. Dili ba? Diha-diha dayon igsoon. So, kana munay mga symptoms igsoon nga makasulod ang Yawa na kay munghong din to siya. Tuo pa kasi Ginoo. Wa man lay kagyayo dayon, hinay-hinay ram lagi. Manay yang ihulhog sa imong mga mindset. Okay? All of your symptoms may not begin immediately. Your symptoms may even get worse. Usahay ang imong sintomas, bisan after na sa prayer, mas ninglala pa. Igsoon, you may have a fever na nakahilanat. Ugo niya, but this can be the body processes fighting off the infection as part of the healing process. We should know nga kung makita na gani sa Yawa nga gradual, hinay-hinay ang mong pagkaayo, buti pasabot, kung kita na sa Ginoo, makabalota nga, it is a part of the process of healing nga diin hilantan ka. Sa una, matarantar mi kaya ang among anak nga kamanghuran, basta hilantan ng gani gamay, sipunon gamay, mukonvulsyon da yun. Ang uban, daghan kay nangamatay nga mga bata na nga disgrasya, gumikan lang na sa katarantar sa mga ginikanan, kay mutuay naman yun sa kalagom. Kung mulagom ba, murag mamatay na gid ang bata sa diha nga magkonvulsyon.
So, ang nahitabo mga igsoon, wa man tay laing mahimo, di in Jesus name ra gyud samtang tabangon ng bata in Jesus name. Hangtod nga one time nangayo kog medical advice nga dito sa akong amigo nga unsa man ning bataa sa tanan namong bata kanira mang bataa moy one kanang mo hilanat lang gamay kuan na dayon convulsion na dayon unsa gisulti sa akong amigo nga doktor ingon dayon siya ayaw katarantar ana. Kay kanang bata, basta mo convulsion, proseso na para ma-release niya ang iyang kainiton. Mo-normalize siya, maluya lang siya, pero ma-normalize siya. Ayaw butangi og tubig ang iyang likod, kay man pulmonya noon ng bata. So dito ko nakumpante nga naadi ay ang atong bodily, ang ato di ang lawas igso, na siya iyang kaugalingong proseso in order to release the kanang gitawag nga heat, no? Kanang kainit sa ato ang lawas. So, the same as true, nga usahay, ang yawa, mutintal na dayon nimo. Muingon na dayon ang yawa nga, waka maayo, ning samot noon. O, imbis giampuan ka sa pastor, ning samot na noon. Og madalagan ni ka na igsoon, mawala tong imuhang gitawag og faith. Pagkawala si mong faith, mailisan og fear. Mailisan na ganinig fear nga kalibutan ng igsoon mo na, matarantar na ka. No, dapat di ay always remember that a fever, this can be also a body processes. Bisan ka ng mga ubo, mga sipon, kuha na sila igsoon, gusto lang nila i-release kung unsa gyud mga naa sa sulod diha sa imuhang lawas nga from time to time maayo ra gihapon na siya a part of the process of healing. It means to say nga ang our body is fighting back, no? Nakig-away siya para nga mawala ang infection igsoon diha sa ato ang nakadaot sa atong lawas. That is a part of healing process. Di ta magpailad na ng yawa nga moingon din ang yawa nga kanang awa na gito. Mubitaw na ang doktor. Moingon man din doktor igsoon. Bisan diha sa mga advertisement, if symptom persist, consult your doctor. Kano sa mo persist after 3 days. Kay ang kabalo ang medical manggod nga after 3 days, kung naghilanat lang ka, within 3 days, maayo gid na siya within 3 days. Kay part of the process, sa atong lawas to fight against infection. Kung mulapas na siya, that's the time we will consult a doctor. Muna siya, if symptoms persist, consult your doctor. Okay. Walk with your spiritual senses, not natural senses. The more nga magka-fever ka, the more nga napay mga gitawag nato igsoon nga symptoms, another symptoms nga after sa healing, gradual nga healing igsoon, hinahinay, ang nahitabo, di ta magpadala sa hulog sa Ginoo, sa yawa, kundi dito ta magpadala sa hulhog sa balang espiritu sa Dios nga diin pray. Atong kuanon gamito ng spiritual senses, dili ng natural senses. Do not go around volunteering information on the symptoms should they return. Mo bitaw itong nahitabo sa mga COVID hang nangamatay kay the people are not ready, then the people are not educated. Wala kulang silang education mahitungod atong mga symptoms. Pag ingon nga na injection kaagad niya. Kuan pa to bisang nagsige nag-announce nga pre-trial pa ni. No, sa to pa wapay kasiguruhan. Tungod lang sa gigamit manggod sa tao ang natural senses rather than spiritual senses. Munang gi-question ako sa unang, ano manggid mo nga mura mamog natarantar? Kapa-injection dayon na ni nana. No, man mo ilakaw unta. Manlok gid mo mamatay. So, praise the Lord. Anto na ang amuang pamilya ang duha ra gyud na injeksyonan tungod kay obligado sa gobyerno, no? Pero diri na dapit sa late part, so it means to say nanay sila daghang katong injection, nanay daghang information nga di tay maidaghanon og injection. On the other hand, do not lie about them. Okay, no? Ayaw kanang mga suggestion sa mga hulungihong mayon ni hala kay kuyaw na kini mong sakit, mga gipanggamit na mga personalities gigamit sa Satan's attack, no? Nga moingon na imudukol ni mo to. Himulsuhan din ka, pag himulso, murag delikado ni mag-ihaw kag siyam kaputi nga manok. So, ayaw pang paminaw na igsoon. Kay, nga naman, ang uban, volunteer pa dito. Nga mo ni muna, di ba? Ang uban,
Yung gidaot ka, gihangup ka, ang resulta na igsoon, imbis mo trust ka sa Ginoo, sa spiritual nga senses nimo paingon sa Dios nga siya ang source sa healing, ang resulta nadala ka sa hulhog sa yawa kay napon ni siya ipadala nga gitawag og kanang personalities, no, nga ipadala sa yawa nga hangtod ang tibuok panimalay kung unsay magdaot na gid sila diretso na dayon dito sa tayhop-tayhop. O nya og di na gid makaya usa pa mo atos doktor, una ang doktor masuko ng doktor. Labon ligon pa ni ninyo dalon dire. Pag nagtinga na dalon na ninyo. So, on the other hand, do not lie about them. Okay? Okay, panalitan og naay do not rely about them kung sa ilang gisulti kung dili ato ka sa Ginoo. On the other hand, kung nay mangutana pud nimo kung unsay imong gibati, talk to them straight nga, oh yes, mao na akong gibati nani nana. Kay aron sa ingon niya na ang imong simptomas nga makuanto siya, daghan pud nga makaingon ba nga makapray pa sa imuhang padayon labi na sa nag-follow up. Okay, muna gingon nga ang atong mga symptoms by your stripes, pinagi ko no sa by his stripes, pinagi sa iyang mga labod, ginaayo kita, matud pa sa balang kasulatan. So, symptoms distract you from the word of God. Okay, kaning mga symptoms pamati, mga sakit akong diri, so na ubo ka na bitang kanang gitawag nila nga nagmasakiton nga hibi kayo, hibi-hibion, dayon kanang sana aluyan ng aluyan subura ka langi mao gid dugay kay mayo kay ngano man sige mo na atakihon sa yawa pero minti no pero katong strong faith igsoon ko di sa Ginoo after 3 days mawala ra ni so na siya word of declaration na mawala ra na mingon na siya pinaagis mga labod ni Kristo maayo ra ko sige declare ba about healing. So, ang may tabo, siya mo'y dili matintal sa yawa. Do not speak negative words and glorify Satan's ability to attack your body. The more you say nga mga negative words, the more nga mo atake ang yawa sa imong lawas. Amen? So, nayuban nga, irritable, okay, that's natural gina nga mga panghitabo. Kung ang usa ka tawo gani magdaot, irritable na siya, dali siya masuko, dali may ubos, dali maningka, maglagot tong nag-watcher, kay perting kuha na. Pero, isa na nga tentasyon sa yawa, aron sa ingon niya na ang uban, mamalikas, o kung dugay kay mo do lang, unsay gusto nila, mamalikas kay, siyempre, discomfort, dili sila comfortable sa ilang sitwasyon, labi nag-dextrose diri, dugo diri, tiil o kamot, lisod na kayo. So, ang resulta, init ang ilang ulo. Pero igsoon ko din sa Ginoo, dapat i-fill in daw nato sa mga word of God. Mas maayo pa magpabasa ta og Biblia sa panahon nga magmasakiton para ang yawa dili musulod sa imuhang thinking ug mahimo na noon kag you will always speak negative. Unsa pananglitan nga negative? Mayon nag-inom na ba unta ko? Giampuan na ba unta ko? Pero nabaghapon akong feeling. Nahinumdum ko sa akong maghihilot sa una sa mga bata. Patay na magiging taon to si Nanay Daguman. Sa diyang magpahilot mi sa mga bata, nanaon ra paghilot igsoon. Dali ra kayo, humot kay iyang haplas. Pero dito gid mga ayo akong anak. Di gid pwede mo adto miglain nga mga manghihilot. Bisan ako, mapiang ko sa tiil, adto ko dito, ipahilot gyud niya. Niya, kadyot ra kay diskontinto ko igsoon. Yan, niingon dayon ko siya. Nay, dali ara pud kayo. Ana, mora to imong hilot sa akong anak, nay. Tama ora to. Ingon po ko, okay na to, nay. Dali ara kay na yoy. Ingon po dayon siya nga, ang agi di ay. Dapat gid ay agi. Kung sakit-sakit palagi akong tiil, nay, wa palagi mauli. Di siya, ang agi di ay. Napa man nay agi. No, sa ato pa, very positive si nanay nga after that, mga ayo pod mi pagkaugma matingala malimot na lang ka so moingon ko nga na siguro power to yang haplas but the reality is he has the positive kanang speaking ba wala siya she did not said about negative things about sa imong kuan pag ingon na niya igsuon nga na kanang tama na maayo na once mosulti to siya na niya imo pang pamati sa imong natakil po ang wato sakit pa manay siya. Mo na siya ang agi di ay.
Mawala ra na. Ang agi ra na. No? So muna igsoon ko din sa Ginoo, do not speak negative words. Kasi the moment you will speak negative words when you are kaning experiencing symptoms, ang mahitabo igsoon ko din sa Ginoo, it will glorify Satan. Mas the more pa siya nga mo atake nimo. Kay mo ingon ang yawa. Yes, labi nagpusog namang yawa. Sige kag panawagan na mo yuan ba? Mo yun yawa. Unsay ko yawa ning sakita. So ang resulta igsoon, the more nga si Satan mo atake sa imong lawas. Okay. Hello po sa kay Sister Mary Jane Silgas. Healing be upon your husband. Okay, in Jesus name. Okay. So, do not speak, no? Ayaw gid mo pagsulti og mga negative words nga maka-glorify sa abilidad ni Satan, mas the more nga stronger siya nga moatake sa inyong lawas. So, lack of symptoms or God's word that states He is your healer, which is your focus. Buti pasabot igsoon nga ang God's words mo gid na siya maka-kontra diha sa mga symptoms, no? So, magsige na tayo in Jesus name, I will be healed. In Jesus name, mawala niya akong sakit. No nga naman, kay aron sa ingon niya na igsoon, dili ang yawa mahimog kusgan sa pag-atake. Focus on the Word of God. No? Para sa ingon niya na nga diin, makahimo ta sa pag-recognize sa mga atake sa yawa. Ang i-atake sa yawa, manggod, kaning gitawag og symptoms. Kanang dagdagan ba ang symptoms, dagdag, no? So, muna nga, hangtod nga ang tao, makapamalikas na good. But, this evening, glory to God, what to do in order to remain healed? Paitan, giampuan na tao niya, na-feel ni mo afterward, nga nagaan ng imong lawas. So, kinahanglan na lang nag-maintenance igsoon. No? Maintenance, focus on the source of healing, the healing God, our healer, Jesus Christ. Okay? So, diha ta mag-focus. Do not focus on the symptoms. Kaya mo na'y gamiton sa yawa para mo atake nimo. Okay. Now, number 2, under ni siya sa gitawag so recognize. In order to recognize the attacks of Satan, maka-recognize ta sa atake ni Satan by getting you to look at others. Satan points out those who thought they were healed but are now sick again. Sige na sila sulting. Ang yawa, may gunin, naayo lagi na siya atong kuan, pero karon nagdaot naman po utro. Balik na po. Okay. So, among na, do you look at those who claim they were saved but are now living in sin? Kasagara sa church, inani na. Diba, nindot kayong paminaw ng bagutang na baptize, bagutang na saved, igsoon, na bagutang na himog Church of God. Unya, kasagara itong makaraan nga Church of God, magsigig tanaw atong maulagi maikay testimony niya pagkaman asa naman siya ron wa na simba-simba mo inana ba nga mga resulta no dapat dili ta mag-focus ana igsoon kay Satan sa attack na nga panang nagtan-aw ka ba usay amo na giampuan man to siya nya pagkahuman wa man gihapon maayo wala hubog ron man gihapon ano di ba maayo ra magpanahon nga naang pastor pag wala nang pastor palahubog na po. So, kung magsigit ang ingon na igsoon, it means to say, kita mo'y kuha na to, gi-deny na to ang reality of salvation. No? Dapat, instead galibakon nimo ang imuhang ang mga nangaluwas nga nangawala ba, kanang gitawag nga mga believers nga wala na nakasimba, wala na, gitawag na to nga, kanang dili na sila active, inactive na sila, dapat dili na to libakon kung dili atong i-pray. No, i-pray na to sila and God will do something in their lives nga mukalit ra nagtungha sa inyong church. Pagabot og kalit og tungha sa inyong church ana mga igsoon. Ang uban mangod nga mga tao for real talk lang tagadyot, dili na ganahan mo simba kung maka-absent nagduha ka simba, tulo ka simba kay mahadlok libakon. No? Dapat, ingon mo na ingon si Apostol Pablo, dili mo magnilibakay, magpinalanggaay mo. No? O ang uban po, gusto pa sila nga mawala ang tao kaysa ilang iampo noon nga mulig-on. No? So, gitawag na, getting you to look at others. Mo na'y pamaagi sa yawa, nga dili ka makafocus kay Jesus Christ,
Dili ka makafocus how God saved you, how God heal you. So, ang nahitabo, dito ka mag-focus sa uban, ampuan dito to si Kwan. O dili ka maayo. Nga naman, gawas nga na kay symptoms, nagsige kag tanaw atong uban. Nagsige kag pamati atong mga balita nga, ay si Tampulano bitaw no kay si brother Tampulano giampuan nito ni pastor niya paghuman nimpa. Nabalik man gyapon, nagsakit man gyapon. O ning grabe na noon. Ang resulta na isang di ka maayo nga naman nadala man ka sa temptasyon ni Satan. Okay? So, another one is fear. Isa sa mga temptasyon sa yawa, kanig yung fear. Satan makes you fearful that your illness will return. Ang tao nga mahadlok nga mubalik ang sakit nimo igsoon, mas mubalik yun noon. No? Kaning fear, mauni siya kalaban kaatbang sa faith. Kung napay kahadlok, nagikan sa yawa, lahi po itong kahadlok sa Ginoo, no? Kaya ang kahadlok sa Ginoo, mas muduol ka sa Ginoo kung nakay kahadlok sa Ginoo. Pero kung nakay kahadlok, nagikan sa yawa, mupalayo ka sa Ginoo. So, ang may tabo mga igsoon, fear. Kuanon ka sa yawa, may tungod sa aning fear. Kay aron sa ingon ni Ana, nga magsigi kag kahadlok, nga basin mubalik ang imong balatian. The more nga magsigi kag kahadlok, nga mubalik imong balatian, muna gingon sa mga insomniahon ba? Ingon siya, di gyud ko katulog gihapon, pastor. Ingon po ko, sayon naman siguro itambala na. Ingon siya, unsa man, gi-joke na lang ako ko. Ayaw pag huna-huna nga matulog ka. O, ay pag huna matulog ka. Kay basin makatulog pa ka. Kay magsige man kag huna-huna, kanusa pa ka katulog ani. Adi gyud ka katulog kay si kag huna. Kanang murag wala lang. O, huna nga katawa siya igsoon. Okay. So, fear, butang ang kahadlok sa yawa, nga aron sa ingon niya na, nga muna iyahang mga tactics yun mo, atake siya nimo. Nga mahadlok ka, nga basig mo balik. Okay? So, muna igsoon nga, bantayan na to na, we have to recognize the attacks of Satan. Another attack of Satan is about negative people around you. Kaning mga tao nga, negatibo kay hunahuna, ang ilang mindset negatibo. Kanang murag negosyante ba nga, maghunahunag negosyo, mingon ko sa iya pananglitan, maghuna-hunain ko, magnegosyo ko karong sunod semana. Kanya ang iyahang kay kani siya negative man kayo, negative people, mingon ni siya, malugi pa lang ka. Madugay, bitaw no, di na lang kung magnegosyo. O pagay ka try out, ang resulta, nalugi na. Muna gingon igsoon nga, negative people around you. Those filled with unbelief who plant doubt in your mind. Bantayan na to ng mga negative people kay mga mindset ana nila igsoon puros negatibo, walay positibo. Muna nga puros ra gid na sila negatibo. Moingon ka, usay bitaw kaning magtiayon makabana gani ka or makasawa gani kag negatibo permanente sa imong plano, di mo maglahutay ba? Okay, hinumduman nato ang usa ka successful nga bana na gikan na sa usa ka mindset sa asawa nga grabe mo push. Pero maminti push ba? Iyang ituklod iyang bana nga parang nga maningkamot pag yun. Pero naman po yung asawa igsoon nga hila, sistema hila. Hilaon niya pabalik. Siguro ba sinang reason, silusa ba ka siya, mahadlok ba ka siya nga muasinso iyang bana, niya mudaghan ang chicks. Yung nana. So gusto niya gamay ra, murag gusto niya gamay rang mo makigkuan ng iyang bana, limitado ra. Pero ang kasagaran ng mga successful husband or wife, tungod na sa ilang partner nga positive thinker. Pag mingong magnegosyo ko, sige. O mo na din ba? Ato ning ayuhon ang atong balay, sige. Dili kay moingon na din nga. Kuan ra ka nang gasto-gasto lang ka. Sa moingon ng bana, ayuhon ang ning balay, gasto-gasto lang ka. Okay naman yung balay na to. O di ang resulta, wagin na mo. Mga tigulang gid silang okay ra yung balay. Okay ra. Do mo na nga igsoon ko, the same as giingon niya diya nga mga negative people. Kana mga nega igsoon nga mga tao ayaw nagpansin na. Ngano man, pareha sa ministry. Ang ministry mga igsoon, daghan kayong mga nega nga mga tao, negative ba? Kung una mindset nila negative. Maghimo ko kuan Bible class online. Maingon pa din, Bible class online, may maminaw.
Muna, magwali ko sa FM radio. Manggihapon tayo na bautismuhan. Di ba? Puros niga ba? Niga. Magkuan ko, maghimo kong simbahan. Kisa po'y manimba. Sa ito pa, niga gintanan. Muna, igsoon ko diya sa Ginoo. Kung mayroon ka, giayon ako sa Ginoo. Nagtakiang pa man lagi ka. Muna yung mga niga ng mga tao. Kanang klasiha sa mga tao, igsoon, di na makahatag o productive sa imong kinabuhi. Actually, mas malipay pa sila, igsoon, ug ma-down ka. Amen? Malipay pa sila ug ma-down ka. Kanang mga niga nga mga tao, di na nimo ang ngayon pansinon, although, ang mahimo kag positive kung naay mga negative. Pero kung negative pod kay igsoon, wag mahimo nyag makuha na ka, ma-downful na kay igsoon, ang resulta na they will laugh at you. And Satan will use them in order to attack you. Muna nga, once nga kuan gani ka, giayo ka sa Ginoo, be positive always. Para sa ingon niya na dili si Satan makagamit nining mga negative people. Kaya mga negative nga mga tao, likay na. Ug na sila yung mga negatibo nga gisulti sa imo, sa imo igsoon, lakaw, pangita og mga positibo. Isa sa mga successful nga mga tao, nganong nag-successful siya sa mga tao, tungod kay sa anhitas mga pagpamastor or pag-ministry. Nganong nahimo sila successful in ministry? Tungod kay ang ilahang, they are surrounded by people also naggrabe ka positive, nagsigilag plano, unsa may buhato na to para sa Ginoo. Pero kung nakita ni mga kaubang pastor, puros negatibo, nagpabigat sa imuha igsoon, biyahe na. Paghimog imuha, nanuman, pangita dito muna ako, I am so blessed with my co-pastors ng mga positive. Nga naman, ganahan ko, kay maingon din siya, magwali ko dito sa kwan. Wa may kwarta mo. Ano na mga niga, no? Way kwarta. Hello days to Evangelist Edwin Chavez. Ganahan ko ano niya, positibo pero maminte. No? Positibo pero maminte. Muna, nagsoon ko din sa Ginoo, nining kagabion, mga positibo, pangita ng mga taong positibo. Okay? Aron sa ingon niya na, mas daghan kang success nga mahita po. Pasalamat po dahil ko ni Brother Jack Reeds. Isa po siya nga positibo. Gani, gusto ko nga clear kayo. Gusto ko nga hayag kayo. Salamat kayo sa imuhang ipang-donate ng mga devices diri para gid grabe, praise the Lord, gigamit ko sa Ginoo para nga mas muklaro pag yun. No? Thank you kayo sa imong kinabuhi. So, we will find positive people para di makasulod ang yawa kay kaning mga nega ng mga tao, muna gamiton sa yawa para i-down ka. Hilain ka ba? Kanang crab mentality, igsoon. Ayaw nagtagda, igsoon. Labi na sa especially, focus on what God has done for you. And always believe that kung unsay gibuhat sa Ginoo nimo aning aktuha karon, naapay daghang gi-prepare ang Ginoo. Muna gingon sa ato ang 3:3 sa Jeremiah, no? Ingon siya dito, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great things and marvelous things which you do not know. Muna nga, dapay daghang gi-prepare igsoon. Focus on Jesus Christ, the source of healing. Now, next is, how to resist the attacks of Satan. Paano ba natin i-resist ang mga attack ni Satan? Okay, keep an atmosphere of faith by continuing the study of God's Word on healing. Okay, number one, resist. How to resist? Unsaon pag counter-attack, meaning gitawag nga atake ni Satan sa usa ka kinabuhi, sa labi na tong kinabuhi sa usa ka tawo nga nakadawat og kaayuhan gikan sa Dios. Okay, keep in atmosphere of faith by continuing study of God's Word. Always remember, faith comes from hearing from the Word of God. Okay? So, muna mga igsoon ko sa Ginoo, niining kagabion mga igsoon, nga una, keep an atmosphere of faith by continuing the study of God's Word. Because every time nga mubasa ka sa God's Word, igsoon ko sa Ginoo, you will feel the atmosphere of positivity. Because
ang God's word nagdala na siya, mo resulta na siya nga madugangan pa ang imong pagtuo. Then number 2, praise God for your healing. Pero maminti kang magdag, Lord, salamat kayo. Dalay ko ng buhay nga Diyos kay imo kong giayo. Salamat, Ginoo. So, muna ka number 2. Number 3 is keep in contact with your healer by prayer. Inumduman na to ang mga pastor or kinsa man nga mga brothers or sister or elder nga di nagpray sa imuha, then you receive the healing. Ang mahitabo igsoon, gihimo lang to sila sudlanan sa gahom sa Ginoo, but our source of healing, the healing God, is Jesus Christ, no? O ang atong God the Father, siya pod ang ato ang Father in heaven, siya usab ang naghatag niya ng gitawag kaayuhan. Then after that is testify about your healing to others. Ako lang ning gisulti direksyon, wala na nato gi plaster, no? So that is one way nga makaresista sa attacks of Satan. Kinahanglan i-testify nato about your healing to others. Isulti, the more nga musulti ka igsoon, the more nga maayo ka. Imagine nimo, kung problematic ang mga tao, na kay problema kay wa kay kwarta igsoon, pangita atong mga tao wa koy kwarta labaw nimo. Sulti sila unsay pamaagi. Di ba? Mura pong kag correct. Ini ka man, mura pong correct, no? So, wabya pong gilungan dito. Pero na-relieve ka igsoon, diha sa imong problema. Tanaw ka itong mga problematic nga family, away ang magtiayon. Nya, mura na silang nagbulagay, adto po ka dito. Nya, imuha silang istoryahan igsoon. Okay, so pag istorya ni mo, inani man ang pamaagi, kung ang Biblia, ang bana, mong ulo sa asawa, inani niya, naka-mensahe pa ka, na-relieve pa ka igsoon. Muna, no? Give your testimony to others or bisan mga advices ngadto sa uban. Then, always keep glory to God. Kanang yung glory to God. Okay. There's one way to overcome Satan is by the word of your testimony. Patay si Satan na. Mismo atake siya nimo, murang moingon na ay kung atakiha ba. Ano man, ang akong na-experience diya sa Ginoo, di katumbas anang imong atake. Okay. So, muna mga igsoon ko din sa Ginoo nining kagabion, that is how to resist the attacks of Satan. Another one is resist the attacks of Satan with the Rema. Siyempre, Rema. Okay. Rema means the Word of God. Lain ng logos. Kay kanang logos igsoon, nabasa nimo. Okay. Example, love your enemy. Sa diyang gibasa nimo, logos ang tawagan na. Pero gani kung imo nang i-apply, applied words, no? I-applied na gani nimo ang word of God sa imong kinabuhi, that will be called rema, no? So, muna gitawag dito sa usa ka tawo nga believer nga. For I know the plans I have for you. Akong magulang iya dayong sumpayan para mahimog rema, no? Siya. For I know the plans I have for you, CB. Katawa din ko. Okay po, no? Yan naman, positive. During the times of kanang downfall, sulti siya. Jeremiah 29:11, iya din ang i-memorize. Siya, for I know the plans I have for you, CB. Plans not to harm you, CB. Then, ingon siya, but to prosper you, CB. Kay si CB may ngalan. No? Pero mamintin niya CB, ang resulta igsoon, grabe, ang Ginoo, nagatabang kanya, na downfall, napalik na po siya igsoon. No? Always on the top. Ano man ang igsoon. Tungod kay, inana ang iyahang gina-claim kanunay. Himuon niya rema ang simple verse. Sumpayin sa imong ngalan, then it will make a rema. No? So, muna yung gitawag, call unto me, Anel, and I will answer thee. Ako mo tubag ni mo, Anel. Anel. Di ba? Siya, I will, so and I will, kaning gwapo ni in English na diri, and I will tell you great and unsearchable things, Anel. Di ba? Isumpay sa imong ngalan, it will become rema. Giayo ko na ikaw, Anel. Wa na katungod ang yawa nga mo, atake pa nimo, kay ako nagpuyo na sa imong kinabuhi, Anel. So, inana igsoon ko din sa Ginoo. Now, do not waver in your belief, as a man who wavers will not receive from God. Jacobo 1:6 ngadto sa 8. Atong basahon na igsoon. Always remember nga ang usa ka tawo nga
nagbalod-balod, kanang gitawag kanang nagbalod-balod siyang pagtuig so di na siya makadawat sa Ginoo. Mas maayo nga payong seek ye first the kingdom of God. Janbet. Di ba? Amen. And his righteousness. Janbet. And then ingon siya dito, and all these things, Janbet, shall be added unto you, Janbet. Nga naman, sa pagsulod sa yawa na. Ngayon mo declare ang word of God, kibutangan pa nimo sa imong ngalan, para sa imuha to, dito para kang kinsa. Una, igsoon ko, it is a very powerful word of God kung imong i-apply into your life. Usay makabasa kag old verse. How to apply this old verse into your present life? By telling yourself nga ikaw to gisultian nato. Sumpay gani si mong ngalan igsoon, then it will be powerful word from the Lord. Okay. So, ato sang basahon ang James 1:6 ngadto sa 8. Apan papangayua siya nga may pagtuo sa walay pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama siya sa balod sa dagat nga ginatulod sa hangin o ginabula-bula. Siti busa dili magdahom ang mao nga tao nga makadawat siya og bisan unsang butang gikan sa Ginoo. Utso ang tao nga may duha kahuna-huna maduha-duhaon sa tanan niyang mga paagi. Okay? So kaning duha-duha igsoon mura ning ayaay ba? Sulod gawas di maabot sa pantalan ng sakpot. Kay nara pero mintis to nga, no? Ano man, duha-duha man. Duha-duha. Inumdum ko anang bagong minyo, mga joke-joke, bas bagong minyo, igsoon ka. Ingon, primerong anak, pugos daw kuno ang bana. Murag ako, murag dili. So, muna yung mga duha-duha, huna-huna, igsoon, no? So, muna nga, usay, mga asawa, mahiubos anak, pero joke rin yan sa mga lalaki, di ba? Murag ako, murag dili. Ingon, unya ba'y? Ang ikaduha sigurado na. Muna nga, makadungong ko ni mong anak na igsoon, may ubos. Ano man, muna nga, di magdahom ang usa ka tawo, ug moingon kag murag giayo mo kus Ginoo. Once nga ning butangan nimo murag. Napay isa nga words nga murag magdala pud og duha-duha no kaning gitawag og ayuhon unta, nagpampo na ka. Okay, pag-pray nimo mingon din ka pag-pray mag-pray ka. Hinaot unta Ginoo nga imuhang ayuhon ang akong kilanat unta magsige unta ba musugot ra kag dawato musugot ra ka og ayuhon musugot ra og dili ingon ang James ayon na lang pagdahom nga tubagon ka ana no dapat declare no in Jesus name maayo ko pinaagi sa labod sa Ginoo maayo ko wala na yung pinaagi sa labod sa Ginoo unta maayo ko ano unta-untaon mo yun duha-duha unta siguro another word for May. Pero kasagaran sa Bisaya, unta-unta man yun. Sana. Dapat kukunin na natin yung sana. Wala na tong sana. Sana maayo ko. Pwede na dahil kag dili. Murabag, nag-indicate siya og double-minded person kung gagawin mong sana. Kung mag-pray ka, huwag yung sana. Sana, Lord. Ganito, ganyan. Sana, Lord. Ganyan. Dapat word of declaration is straight to the point what you want. Muna sa Philippians 4 verse 6, let your request be known unto God. Okay. So, surround yourself with a positive environment of faith. So, sa ato pang ipasabot nga, in order to resist para maka-counter-attack ta diha sa atake ni Satan is we have to surround ourselves with positive people, those people who have faith in God. Nang tao bitaw nga maingon nga pag magsakit sige ayuhon ra lagi ka sa Ginoo kana minindot dili kami asa may mong sakit maingon din at unsa may mong sakit ato ta sa albularyo at murag delikado na iso no dapat may pag mayo mag-pray mo na yung mga positive nga mga tao. Another one, surround yourself with a positive environment with faith. Those who continue to praise God with you for healing and help you resist the attacks of the enemy. Na ako'y isa ka igagaw, bago pa lang to siya namatay, we all know them, nga her, nga matud pa niya,
gusto siya permanente maminaw sa Word of God sa dihang hapit na siya namatay, no? Gusto siya nga kanang ampuan siya, kantahan siya, mga hymnal songs, ganahan kay siya. So muna igsoon ko diya sa Ginoo, grabe ang iyahang pagtuo. Bisan pa at the point of death na, mora gid na iyang gi-request igsoon. So the more nga ang tao the more igsoon nga mangita katong mga tao nga kuan kanang positive sila ug mahimo adto sa church. Kaysa church naa didto ang praise and worship, naa didto ang mga prayer ug magsakit ka igsoon may bawaan ka nga niadto ka sa church kay nagsakit ka, the more nga daghang mo ampo nimo igsoon, no? So kung kaya pa nimo ma-resist ang attack of Satan by becoming a part of the church and be a part of their fellowship. Okay. So, to resist the attacks of Satan, when you are in spiritual authority, it will include the Word of God. Number 2, the blood of Jesus. The word of your own testimony. The authority to bind and loose. Itong pwede nimo i-cast out, pwede nimo i-gapuson, pwede nimo buhian. And prayer and praise, or praise and worship. Weapons of warfare listed in Ephesians 6:10 to 18. Katong kay kita nakigugno. Basahon sa nato to be Ephesians 6:10. 12. Versikulo 10. 10 nga to sa 12. Sige. 10 nga to sa 12. Sa katapusan, mga igsoon ko, magmalig-on kamo diha sa Ginoo ug sa gahom sa iyang kusog. 11, managsulob kamo sa bug-os nga hinagiban sa Dios aron kamo makaasdang batok sa mga paglimbong sa yawa. Kay ang atong pagdumog dili batok sa dugo sa unod, kundi batok sa mga punuan, batok sa mga pagbulutan. Ipadayon na lang hantod 18 kay nindot kay siya nga word. Go. Batok sa mga magbubuhat sa kalibutan. Magbubuhat sa kalibutan niini nga mga kangit-ngit. Batok sa mga gamhanan nga espirituhanon sa kadautan diya sa mga langitnon. Tungod niini, kuhaon ninyo ang bug-os nga hinagiban sa Dios aron kamo makasukol sulod sa adlaw sa dautan ug kamo sa mabuhat ang tanan makatindog kamo. Busa manindog kamo nga binaksan sa inyong mga hawak sa kamatuoran og isinuloban sa kutamaya sa pagkamatarong og sa nasuloban nga inyong mga tiil sa mga pagtagana sa maayong balita sa pagigdait dugang sa tanan sa nakakuha sa kalasag sa pagtuo nga sa makabaton kamo niini arang ninyong mapalong ang tanang mga udyo nga kalayo ug dawatan ug dawatan ninyo ang salukot sa kaluwasan ug ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios uban ang bug-os nga pagampo ug pagpangamuyo sa tanang panahon diha sa espiritu ug managtukaw sa bug-os nga pagpadayon sa pagkiluoy alang sa tanang mga balaan. Okay, ang Ephesians 6:10 ngadto sa 8, that is the armor of God, no? Nga kung ato nang isulob igsoon, di gyud ka atake ang yawa nato, no? Kanang naka sa kamaturan, nagbakus ka des kamaturan. Gi-mention na diha. If you have your time, you read it in your Bible. Ipanglinyahin na diha ang mga powerful words o mahimo na siya igsoon weapons of warfare. Unay weapons, mga hinagiban para sa pakigbugno, pakig-away diha sa yawa. Ug nata na igsoon isulob ang armadura sa Dios nga di gid siya makaatake nato igsoon. Then the authority and power of the Holy Spirit. Mao po na isoon ang mga butang nga makaresista kung makabatok ta diyan ang mga atake sa yawa. No, if you have not experienced the baptism of the Holy Spirit, you can ask and seek it, no? So kinahanglan nga Lord kanang baptism of the Holy Spirit ato na explain nga unang mga dihog, okay? Unang moabot diha sama sa katong nahitabo sa mga Pentecostes. Okay. The Holy Spirit provides power which will help us to maintain our healing. No? So, kung maabot ang balang espiritu nga kanato, mo to siya kanunay mag-maintain
diha sa atong kaayuhan. Now next, after resisting the attacks of Satan, kinahanglan nga you also change your lifestyle. Kaning lifestyle igsoon, bisag adto ka sa medical, permanente na sila moingon nga change your lifestyle. Pag sulod nimo sa hospital kay giatake ka sa high blood, nagkaon kag baboy, resulta pagabot dito giatake ka unya gitambalan ka sa doktor. Paggawas nimo moingon na ang doktor, okay, mao na nimong kanon ha, i-change na imong lifestyle. Ay nagkaog baboy, gusto ka mabuhi og dugay. Oh, no? So ay nagkaog baboy, batanon para ba imong asawa? So muna ang mga istorya igsoon nga change your lifestyle. A return to sinful practices can mean a return of the sickness. Juan 8 versikulo 11. Nagingon diha, kung mubalik ka sa imuhang mga lifestyle nga nagdala og mga sala igsoon, mga kanang makasalanan na lifestyle, it means to say nga mubalik pod ang imuhang sakit o grabe pagani. Kay Juan 8:11. Ug siya mingon, wala Ginoo, ug si Jesus mingon kaniya, bisan ako dili usab makahukom sa silot kanimo, lumakaw ka ug sukad karon, ayaw na gayud pagpakasala pag-usab. So ayaw na gayud pagpakasala pag-usab. Walk in obedience to God and His words. Willful sin can result in losing healing. Okay, ng mga tinuyuan nga mga sala, John 5 verse 14 atong basahon. 14. Sa tapos niini, siya hingkit-an ni Jesus sa templo ug miingon kaniya ani ako karon, maayo na ikaw, ayaw na pagpakasala aron dili mahitabo kanimo ang labi pang mangilad nga mga butang. Mas mugrabe pa kang ilad ang mga butang kung mubalik ka mga igsoon. So, muna gitawag nga follow up nga mga instruction ni Jesus Christ after He healed a person. Okay. A return to unhealthy practices can also make sickness return. So, unhealthy practices are actually sin, for you are defiling God's temple. So, example, giayo na ka diha sa niundang nakapagpanigarilyo. Okay, kay mo na nahimo nimong problema, kay nagsakit ka, mika na unya, sa dihang naayo na ka, nimbalik na pug ka sa maong lifestyle, mas grabe pa unya ang mahitabo nimo. Unya, murag kumpante na ka kay murag naayo na imuhang ulcer, etc. Unya, nimbalik na pug kag hubog-hubog. So mas grabe pa unya ang mahitabo nimo mga igsoon, no? So matod pa ni Jesus Christ, undangin na ang pagpakasala aron di na mubalik ang imong sakit nga mas grabe pa noon. Word nga hilabihan. If you have not experienced where is it? So change your lifestyle. Dapat igsoon i-change na to ang atong lifestyle. Kung unsa tong nakapadaot nimo, mo nang pareha sa usa ka bata nga ug madagma siya ng lugar, pagtindog niya, tudluan na siya sa amahan, ayaw nag-agi diha sunod. Diri na agi kayo. Diha na mapandol man ka diha. Okay. Ang usa ka tanga nga bata, mubalik gihapon dito, mapangdol na gihapon, mas grabe pa ang mahitabo, no? So the same as in our lifestyle. So kung ang atong lifestyle bisyuso kay ta igsoon, so biyaan nato ng bisyuha kay unya pagkaman giayo ta pinagi sa atong prayer, di nataganahan na ng mga bisyuha. Unya nimbalik ta one time bis giayo na ta sa Ginoo, mas mugrabe pa hinuon ang sakit sumala sa pulong ni Ginoong Hesus Kristo. Okay. Now, mahitungod usab sa gitawag biblical guidelines for health and healing. Mabasa na matakol na to na igsoon sa chapter 20 pohon. Okay. So, after you change your lifestyle, no, kung mausab nimo imong gawi sa kinabuhi, kinahanglan you have to return for medical verification. Sa diha nga imo nang na-feel nga naayo na jud ka igsoon sa imong balatian, pwede na pud ka mobalik sa imong doktor ug magpa-check up na pud ka. And then you will wonder, matingala ka nga moingon na ang doktor nimo, wala naman kay sakit. Imposible man kayo, wala naman kay sakit, no? So, muna nga ato atong comment ani. Muna mga igsoon ko diha sa Ginoo nga kinahanglan i-change na to ang atong lifestyle. Okay. So,
pag ma-change na nato ang atong lifestyle, wa na tayo gibati, we have to return for medical verification. So if you have been under medical care, return to your doctor. Panalitan, nagyo kay gi-maintain igsoon, dayon nagyo kay doktor nga nag-maintain sa imo. After the prayer, after kay mong na-feel nga giayo na gyud ka sa Ginoo, so i-verify na dito sa doktor nga aron ang doktor moingon ang doktor na ayo naman ka, no? So under Old Testament law, priests were like physicians. Ang mga sacerdote kaniadto mura na sila og mga physician. They diagnose the illness and pronounce healing. Jesus told the leper who was healed. Siya adto dito sa mga Pariseo, adto dito sa mga kaparian or gitawag na to sacerdote aron mag-offer ka dito aron sa ingon niya na mahimo kag testimony nila, no? So sumala sa Lucas 5:14 ato dong basa og balik. Lucas 5:14. Lucas 5:14. 5:14. Hello to Joyces. Uy, nawala man. Basahon. Lucas 5 versikulo 14. Og siya gitugon siya sa dili pagsulti kang bisan kinsa apan lumakaw ka ug magpakita ka sa saserdote ug maghalad ka tungod sa imong pagkahinlo. Sumala sa gisugo ni Moises aron mahimong usa ka pamatuod alang kanila. Okay. So salamat kayo. Okay. So, muna igsoon ko diya sa Ginoo nga muadto pud ta dito sa ato ang doktor balik. Okay? Kay sa una ang mga Pariseo, ang mga priest sa tabernacle, so sila igsoon mura pud sila og mga physician. Sila mo declare wala na kay sakit na ayo na ka. Okay. Now, muna siya ang mga ato ang nakatunan nga unsa may buhaton nato kung kita nakadawat na og kaayuhan. Kung ang usa ka tawo nga atong giampuan nakadawat na og kaayuhan. No, muna unsa atong mga follow-up na isulti nila. Now karon anita sa pagpadayon, unsa pud tuod ang ato ang buhaton kung pananglitan ang ato ang mga gimenestering nga mga healing katong mga tao or bisan sa atong kaugalingon nga wala nato na receive igsoon ang kaayuhan. After sa prayer, after sa ministering healing, ang resulta wala na to na dawat ang kaayuhan. Unsa may angayan buhaton. Okay. So number 1, do not let people leave discouraged or guilty because they did not get healed. Ayaw sila i-discourage igsoon. Muna itong buhaton as follow-up team ta. Ayaw i-discourage ang mga tao nga wala sila maayo. Dili pwede nga imong ingnon igsoon nga awa siguro kagiayo kay basig bugat kay imong sala. So dili pwede na siya igsoon as a follow-upper kay igsoon dili nimo pwede. Do not let people leave discouraged or mahimo sila guilty. Aron sa ingon niya na igsoon nga bisag wala sila nakadawat sa kaayuhan, always remember nga God's time is the best time, no? So, avoid the temptation of inventing reasons for their lack of healing. Muna nga, ayaw ipag-imbento-imbento nga, basin ug kuan. Dahil kag basin-basin igsoon. Unless nga gisulti gyud sa Ginoo, sa gi-reveal for many reasons. Okay. So, ikatulo nimo buhaton igsoon, sa dili pa ka mobiya dito kanila, okay, imo silang hatagan og babala. Saan yung babala? Tagan niya siya pamangno, no? Tagan niya mong pamangno nga because they did not see visible results does not mean they are not healed. Imong ingnon ang mga katong giampuan nato nga moingon ka nga dili man buti pasabot sister, brother nga wala ta nakakita sa mga visible kanang makita sa mata nga mga kaayuhan pero nakita man nato nga diha sa ilalom nagapanglihok ang Ginoo ana, no? Nga wala pa nato makita. Pero dili na buti pasabot nga wala na gyud ta kadawat og kaayuhan ana. Healing begins in the spirit. Okay? Always remember that
healing begins in the spirit. When you're healed, when your spirit is receive the healing, no? Receive the healing, then kuan sa imong spirit igsoon gihangop ang maong gitawag nga kaayuhan, then mo reflect na siya ngadto sa imong lawas o kalagsoon. Now, there are delayed healings. Napoy mga naulahin na ang healing. Okay? That of barrenness of Abraham and Sarah, pa itatong pagkawalay anak ni Abraham ug Sarah, even though the word was given years before, pero kanusa man na epekto pag-abot na sa dugay kaing panahon, no? There is also timing involved. Natay gitawag timing involved para nga mas ang imong mga prayer request igsoon ko sa Ginoo mas lami yung pagka-serve sa Ginoo. Muna gitawag nga when God says no for this time or wait. So mura ra tayong nag-order og Jollibee nga sa pag gusto ta C1, C2, C3, C4. Ang resulta na igsoon ko sa Ginoo dili man diha dayon na moingon dayon tong crew paglingkod sa didto. Dayon maghatag din siya katong gamay nga na mo pula na gani na it means to say na imong order. So naagihapon gihapon ang Ginoo igsoon. God's time is the best time. Bodi pasabot, God is still cooking the answer of your prayer request para nga inig-serve niya makaingon ka wow, the best, no? Dili pwede nga diha dayon kay nakita sa Ginoo nga unsa pa gid the best for you. So muna nga naay timing involved, ma-involve gyud ning gitawag og time. Kanang gitawag na to, God's time is the best time. Consider the lame man in the temple gate in Acts 5. So sa buhat 5, na diha gitawag nga kanang bakol, no, nga tao. Gagani Jesus walked through those gates often, sige agi-agis Jesus Christ dito, yet he did not heal the crippled man who had become there for years. Wala niya ayuha nga sige ra siya kagi-agi dito. He was later held by Peter and John. So atong basahon buhat 5:15 and 16. Sa pagkaagi nga bisan pa ang mga masakiton gidala nila ngadto sa mga dalan ug ilang ginabutang sila sa mga higdaanan ug sa mga lantay aron nga sa pag-agi ni Pedro ang uban kanila malandungan bisan labing diutay na lamang sa iyang anino. Disais og midugok usab ang panon sa katawhan gikan sa mga lungsod nga nagalibot sa Jerusalem nga nagadala og mga masakiton ug mga ginasakit sa mga espiritu nga mahugaw ug giayo sila sa tanan. Okay. So katong nga klase nga tao sa Acts 5, so nahitabo to siya nga naayo siya dito na ni Peter o ni John. Ug unya there was also a timing for deliverance and Job and Lazarus. No? So ato pong kaon to si Job igsoon. Dugay kay siya na ayo, no? Dugay na ayo dapat ang panghitabo igsoon. So ang Ginoo mo'y mag-set og time nga kanang the best jud kayo para maayo na ka. Dili kay ikaw mo'y magbuot sa Ginoo. No? Ang atuwa lang, nag-ampo ta, Lord, with faith, prayer of faith, nga, Lord, help, kanang, ayuha ko Ginoo, gikan sa akong balatian, gikan sa akong bisyo, gikan sa akong mga weaknesses. It doesn't mean nga, pag, moingon din ka nga, ikaw magbuot, moingon din ka, man lang kumayo. Pero, maghulat ka sa Ginoo. Kaya naay time, nga, ang timing sa Ginoo, tanang, pangayo na to, diha iyang gihatag. Napoy time nga ang Ginoo moingon po siya wait, no? Napoy time nga moingon ang Ginoo not this time, no? So sa ato pa dili siya mo tubag anak nga ay mohang pangutana, ay mohang request igsoon diha sa Ginoo. So muna nga you may want to assign someone to continue to work with a sick person in this following steps, follow-up steps. So kita igsoon nagitay ipang assign nga talihog sa akong bisita dito elder nga kay kuman naman kog ampo ato niya unsa kumusta to or mga batanon ato silang young pastors, young evangelist pwede igsoon ko diha sa Ginoo. Now muni ang pagabuhaton, continue to persevere in prayer for healing. Jesus taught, nagtudlo si Jesus sa paglahutay sa pagampo. He did not discourage it.
No? Call for the elders of the church to pray over you. No? So, muna nga, sa Biblia, nagingon diha nga, magtawag og mga special people for healing nga katong atong nakatunan sa chapter 14. Dayon, continue to build your faith. The more as you wait for the total healing of the Lord, kinahanglan i-build up nimo imong pagtuo. No? Amen. Pagtuo sa Ginoo nga that God can do it. Okay? That God can do what He promised. Okay, muna nga gitawag dag rema. No, kinahanglan himuan nimo rema, sumpay ra gunang word sa imong ngalan. Then that it will become powerful igsoon. Okay. Now, continue to confess your sins. Lord, pasaylo ako, Lord, pasaylo ako, Lord, no? Confess your sins on a daily basis so they will not aggravate your physical conditions. Kana bitang tao nga madidumtanon igsoon, something wrong inside sa iyang spirit, sa iyang soul, sa iyang body. So munang daghang bation igsoon kay di man malipayon. Stressful ang kinabuhi kay dali kay makakitag sayop sa uban. Dali kay makakitag hugaw sa panimalay. So ang resulta kana pong mga silusog-silusa igsoon, grabe kay na ka stressful ang kinabuhi emotionally o intellectually, no? Muna nga kung nata na mga kondisyon, ihatag na to sa Ginoo. Na Lord, ikaw na bahala ni ako ang mga pagkasilusa, pagkabubuan, kasiluso. Ang resulta na igsoon, matingala na lang ka, giayo ka, naka-move on na ka. Kanang mga tao nga dugay ka move on, muna usa sa mga tao nga kanang madinumtanon igsoon. So magdumot na siya. So dapat atong i-change ang atong lifestyle kadi ato nang walaon siya. So continue to confess your sins. So that is a sin. Lord, kaning akong pagkadugay malimot, nakasala ako. That is a sin. So kinahanglan you have to forgive and you have to confess that sins not to sa Ginoo. Okay, live and walk in obedience to the word of God. O kung moingon ang Ginoo diri ka liko, moingon Ginoo diri ka. No, so munang continue pares ni Abraham, nag-continue siya sa paglakaw pinaagi sa pulong sa Ginoo. Obedience. Then use your spiritual power. Unsa man ang spiritual power? All believers possesses the basics for healing and deliverance. Ato na naisgutan ganina. The Word of God, the blood of Jesus Christ, the word of your own testimony, dayon authority to bind and loose, then prayer and praise, weapons of warfare, natong gibasa ganina sa Ephesians 6:10 to 18, the authority and power of the Holy Spirit. So, asa man nato na i-apply? Where applicable, change your lifestyle. Okay. So, kung ato daw na nga ma-apply sa atong kinabuhi, ma-change pod ang atong kinabuhi. Eliminate sinful and unhealthy practices. Katong, waon na to ng atong mga kanabitang dali ta makasala igsoon nga practices. O kasagara kanigin sa pulong, no? Waon na to na. Labi na ng pagpamalikas, waan na igsoon. Kay mo na naghatag o kusog sa yawa para mo atake sa imong lawas. Then healing often comes when you bring your lifestyle in harmony and obedience with God's Word. Nagingon din nga ang kaayuhan sa balatian, sa bisyo, sa imong pagkatao, sa tanan, sa imuhang kinabuhi igsoon, magsugod na siya, moabot na siya sa diha nga ma-change ang imong pagkinabuhi. In harmony nga nakauyon kanunay diha sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Now, itong taigsoon, ato nang masabta, no? Number 6, follow scriptural directives for life and health. So, kinahanglan ko, no, nga i-follow na to ang scriptural directives for life and health. These are provided in chapter 20. Okay. So, number 7, create an atmosphere of faith. So, mamintig din nato gibalik-balik diri ang atmosphere of faith. The more nga magsige ka adto sa church, then naay atmosphere of faith dito, then magpaampo ka dito igsoon, the more nga dali ang kayuhan. Becoming a part of true believers. Okay. Then, number 8, commit yourself to a total trust in God. Nagingon siya diha sa
Proverbs 3, 5, and 6. No? Commit yourself to total trust in God. Ingon siya sa Proverbs 3, 5, and 6. Ingon siya, trust in the Lord with all your heart, not half of your heart, but whole of your heart. Okay, paminaw na to, 5 and 6. Sumalig ka kang hiyuba sa bugkos mong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan, sa tanan nimong mga dalan ilha siya, ug siya magamando sa imuhang mga alagianan. See? Magamando siya sa mga alagianan. Unsa ang keyword? Trust. Unsa nga klase nga trust? Wholeheartedly. Tibuok yun nga kasing-kasing, dili kay half lang. No, wala kay gibilin igso. Okay. So mga igsoon ko diya sa Ginoo nining kagabion. Sorry. Atong naibaluan igsoon, commit yourself to total trust in God. What is total trust? Total trust means that in living or dying or in sickness or health, you know you are in His hands. Buti pasabot nga naa ka sa kamot sa Ginoo. Juan 10 versikulo 29 nagsulti siya diha nga walay makaagaw gidaw. Juan 10 versikulo 29. 29. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila nganhi kanako labing dako sa tanan, ug walay bisan kinsa nga makahimo pag-agaw kanila sa kamot sa akong amahan. My life is in your hands, Lord. Dapat mo na gitawag nga total trust in the Lord. Whatever happens in this world is, moingon lang ka, my life is in your hands. Kana igsoon, once nga musulti ka na, mo na igingon igsoon nga naa kay total trust. Samtang nagkinabuhi ka diha sa kalibutan. No? So commit yourself to the total trust. Muna nga, gawas ana, parehas ni Job, sa Job 13 verse 15, o bisan pa sa 19 verse 26. Okay. So, gikomit gihapon niya ang Ginoo, matud pa niya ako ning gawas nga hubo. Mubalik po ko nga hubo. Niya ang akong kinabuhi, hinulaman ramang sa Ginoo. Buti pa sabot nga na siya total trust diha ngadto sa Ginoo. No? So muna gitawag igsoon nga, my life is in your hands. Ikaw na bahala, Lord. Musulti na, ikaw na bahala, Lord. Ang resulta na igsoon, bisan pag kinsan ng mga muagyan sa imuha, kaaway nimo nga gamiton baka sa yawa nga i-down ka igsoon. Ug moingon lang ka, Lord, ikaw na bahala nila, Lord. Mas delikado pa sila kung imo nang i-commit sa Ginoo. Gamitin ka, ikaw na bahala nila, Lord. I love them. No, gigugman ako sila. Ug niya, ikaw na bahala na nila. No, so nakay total trust. Kay ning salig ka that my life, your life is in the hands of the Lord. Okay. So, number 9, react positively to suffering. Kung na kay mga lantuson, kinahanglan positive ang imuhang reaction. Dili kay balikason nimo, dili kay irritable kay ka, kung dili igsoon positive gyud ka. Ano na yun? While you are waiting for the total healing, react to your sufferings in such a way. Muna nakanindot sa Christians kay ug na sila gibating nga mga balatian, moingon man in Jesus name, wala kang balatian na ka. In Jesus name, sakit ang tuhod. Jesus name. In Jesus name, mawala ning sakit sa tuhod. O say mo sa pinaagi nining haplas, mawala ni panalanginan ni sa Ginoo in Jesus name. So muna nakanindot basta nata nagalagad sa Ginoo. Kay in Jesus name ang tanan. Okay. You can do this. Moingon ka. Give thanks. Ingon si Apostle Paul, 1 Thessalonians 5:16 and 18. Okay. Atong basahon kay ready na. Managlipay kamo gihapon, managampo kamo sa walay undang, magpasalamat kamo tungod sa tanan, kay kini mao ang kamubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Amen. Shout out to JV Parangan of Davao City and Jasmine Lacasa. Of Kapil, Dili na. Prosperidad. Okay. And Brother Arnold Kalungsod, maayong gabi, Pastor. Yan, God bless you. Okay, thank you. Okay, God bless us all. So, another one, giving thanks to God. O, magpasalamat lang gihapon ka, Lord. Salamat, Lord, nakatulog ko gabi, bisag sakit akong tuhod. Lord, salamat, Lord, kay imong giayo ang akong sakit sa ngipon. Nakatulog rin ko. O dili kay balikan. Kay sorry, nahinumdum ko sa akong anak sa una gamay pa.
O sakit kaya ang ipon. Muana na siya, grabe pong kaludoy, hindi na ko ni mo patulugon. Sakit na ganyan akong ipon. Ako pwedeng dool dito. Napay chocolate ugma. Dili na ko mag-chocolate. Pagay pa sa ilong sa Ginoo. Ala to sa una igsoon. Okay, letting God perfect His strength and weaknesses. Si Apostle Paul, nag-ingon siya sa 2 Corinthians 12:9 and 10. Although he prayed for this suffering, ang nahitabo, ingon siya nga, ingon ang Ginoo nga. Okay, may sa to? Okay, ato sa basahon na diyan, paro sa Bisaya. 2 Corinthians 12:9 and 10. My grace is sufficient. 9 and 10. Og siya nagaingon kanako, ang akong grasya igo kanimo. Kay ang akong gahom ginahingpit diha sa kaluya, busa sa dakong kalipay, palabihon ko ang paghimaya sa akong mga kaluyahon, aron magpabilin kanako ang gahom ni Kristo. Jis tungod ni ana gikalipay ko ang mga kaluyahon, ang mga panamastamas, ang mga kawaladon, ang mga paglutos, ang mga kagulanan tungod kang Kristo. Kay kung maluya ako, mahimong gamhanan ako. Okay, mahimong gamhanan ako. So, igsoon ko din sa Ginoo, sahay makaingon da. Grabe, no? All things works together for good to those who love Him. Matod pa sa Romans 8:28. Kay sa panahon nga nagluya ka, you are powerful. Insya, my grace is sufficient for you. Akong grasya, igo na alang kanimo. Kay diha sa kaluyahon, mugawas ang sa to, kusog. Gumikan igsoon kay the more nga nagluya ka, the more you are closer to God. Sige lang kag ampo sa Ginoo. No? Sige lang kag handom sa Ginoo. Una ngayon siya, palabihon na lang ako ng mga kawaladon, pawalabihon na lang ako ng mga kaluyahon, kay pinaagi sa kaluyahon, ako dunay kusog. Dunay power igsoon ko diya sa Ginoo. So recognizing that no suffering is without purpose. Always remember that recognizing that suffering is without purpose. Natay gilaktawan igsoon. Okay. Demonstrating patience while you wait. No? People wait in doctor's offices for the results of medical tests. We also wait on the medicine to work. Why can't we wait on God? Sahay, matuta sa doktor, maglinya pa ta dito, nya nagdala tag pasyente, ang pasyente nagtinga-tinga pa, maglagot pa ta kay dili entertainon dayon, kay first come first serve. Pero ngano man gyud nga makalahutay man ta og sa doktor. Unya ang paghatag po nila sa medisina, di po mo epekto dayon. Nganong makahulat man punta sa pag-epekto dayon. Pero nganong sa Ginoo di man ta kahulat igsoon. Kay usahay nganong di ta kahulat kay ang tao iyang gihimo ang Ginoong magikiro. Always remember that God is not a magician, but He is a God of principle. He is a God of process. Trust His process igsoon. Kay sa tanan nga always remember nga demonstrating patience while you wait. Samtang ka naghulat diha sa Ginoo, gidevelop una sa Ginoo, giayo una sa Ginoo ang imong patience, imong pasensya. So the more nga maayo imong pasensya, the more nga dali kayo maayo ang imong mga balatian kay pasensyoso kay igsoon. Those with patience inherit the promises. Na sa Hebrews 6:12 nga nag-ingon siya diha nga ang tanan nga taas og mga pasensya igsoon, Hebrews 6:12 atong basahon. 6:12. Aron dili kamo magmatapulan, kundili nga magmaawaton niadtong tungod sa pagtuo sa pagpailob nagapanunod sa mga saad. Okay. So, tungod sa pagpailob, makapanunod sa mga saad. So, sa 12:2 og 3, sa Hebrewanon gyapon, 12 verse 2 og 3 nga magatutok kang Hesus ang magbubuhat ug ang maghihingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan nagaanto sa cross nga nagatamay sa kaulawan og nilingkod sa tuong kamot sa trono sa Dios. 3 Kay palandunga siya nga nagaantos ingon nga paglalis sa mga makasasala bato kaniya aron dili kamo
pagakapuyan nga magakaluya sa inyong mga kalag. Okay. While we'll wait on God's healing, kinahanglan magatutok ta ngadto kang Ginoong Hesus, the author and finisher of our faith. Okay, daghan pa kay diha mga igsoon, no? Nga those with patience inherit the promises, makapanunod ta niya na napay Psalms 27:14, napay Isaiah 40 verse 31. That is the promises of God. Ug bisan pa sa Romans 5:3-5. So, next is recognizing that no suffering is without purpose. So, when you suffer something, na purpose ang ginawa na. No? Sa Ecclesiastes 3, naging everything under heaven has a purpose, has a reason. No? Muna, igsoon ko din sa Ginoo. Muna nga, we will have to study the biblical record of those who suffered, which nga na-document usab niya na sa Biblia, igsoon. Ecclesiastes 12:3 man to. Ecclesiastes 3. Ano? 3. Naging diha nga, everything has a season. 3 verse 12. 1. 1. Adunay panahon alang sa tanang butang, ug panahon alang sa tagsa-tagsa katuyuan ilalom sa langit. No? So, nagi panahon igsoon, and everything has its purpose under heaven. Okay. So, nganong nahitabo na, tungod kay naka-learn ka na. Ang atuwa lang ana is, dapat magdali ta og move on. When something is wrong in our life, kinahanglan, kabalo ka mo move on, and matud pa sa usa ka panultion, learn to accept, and you will become undefeatable. Katuna kung unsaon pagdawat ang maong sitwasyon, unya, dili gyud ka mapildi igsoon. Pero mamintig gyud ka nga, ikaw gyud mo yung mag-leader igsoon. You can be a great success. You are being a great success kung kabalo ka, you learn to adapt or to accept, and you will become undefeatable. Okay. So, ato ta sa number 10. Claim the promises of God. Even if you feel that God has forsaken you, kay wala ka ayuha igsoon, mingon ka, wala ko ni mo ayuha, Lord. Basin, unsa man ni pabor-pabor man ka Ginoo, say something may nanang mahuna-huna sa tao. But always continue to claim His promises of healing. Okay, you can pray these prayers bisan pa sa Psalms 5, 1-3, Psalms 6, 2-9. Okay, then Psalms 13, 1-6, 22:19, 27 verse 7, 31 verse 21-22. Sa Psalms na tanan igsoon. Sa 42 verse 9-11 and 54 verse 1-2 muni balasahon. In times nga mura kag gibiyaan naman siguro sa Ginoo, there is always a promise nga gihatag sa Ginoo niya. Usahay maglibog ta nga naman nga naghilom man ng Ginoo, no? The silence of God. During the silence of God, ang Ginoo, ang mga tao matarantar. Anong silensyo man Ginoo? Man mutubag na ko. Always remember, He is still in the kitchen cooking the best for you. Kay ang imong request, hata iya pang palamion pag yun ang imong request. Okay? Kay aron inig-serve, makaingon ka, wow. Okay? God is really great. Okay? So, sa 2 Corinthians 4:17 and 18, kaniya itong basahon igsoon. So, daghan pa kayo ito sa Psalms igsoon. Mabasa ni mo na, Psalm 71 verse 9-21, Psalms 86 verse 6 and 7, Psalms 94 verse 19, Psalms 102, 1-7, mao na mga promises sa Ginoo sa healing. O in times nga, murag, nawad-an kang paglaom sa Ginoo, basahan na siya, then you will understand why God is silent. Okay. So, 2 Corinthians 4:17 and 18, si Apostle Paul nagsulat. Kay ang among magaan nga kagulanan, nga sa makadyot lamang nagabuhat alang kanamo og labaw pagayud nga kahalangdon sa walay katapusang sa kabugaton sa himaya. Otro. Sige. Kay ang among magaan nga kagulanan, nga sa makadyot lamang nagabuhat alang kanamo sa labaw pagayod nga kahalangdon sa walay katapusan kabugaton sa himaya. Si Otso, samtang wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita, kung dili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita
mga umalagi lamang apan ang mga butang nga dili makita, mga walay katapusan. Kani nindot kayo mga igsoon, no? Ang grabe si Apostle Paul. Matud pa niya, ang katong mga lantuson gitan-aw lang niya nga mga magaan lang to siya. Nga naman gihatagan niya og gibugaton ang mga things which are not unseen, which are not seen. Gitawag nila ang mga things that are unseen. Dili mga makita nga diin mo kadto ang atong blessed hope. That one day, igsoon ko diya sa Ginoo, we will meet Jesus Christ and we will be with Him, no? Forever. So, muna mga butang nga dili makita, nga matud pa niya, samtang wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. The moment you will see this, mga lumalabay lang nga mga butang igsoon, muna'y higayon nga murag kag mainggit, murag ka og gusto pod ka unsay naa nila mong gusto niya. Dali kay ka mutanaw gani ka sa mga physical realm igsoon. Makaingon din ka paita ni ako ra may pobre paita ni nagsakit pag ko. Puros kapaita igsoon. Pero if you are thinking like the mindset of Apostle Paul, ningon siya, kundili sa mga butang nga dili makita, kay ang mga butang nga makita, mga umalagi lamang, passing by lang na sila. No? Buti pasabot igsoon nga temporal things. Ang auto, balay, kaayuhan diri sa atong law, bisan pa sa atong mga kaayuhan, healing igsoon, temporal things kay ang tanang tao mamatay man gyud, no? Hebrews 9:27 nga gitakdam gyud mamatay ang tao. But nagingon siya diri, what we are looking, grabe ang mindset ni Apostle Paul, kaya yung mindset ningon siya, apan ang mga butang nga dili makita, mga walay katapusan. Ang mga butang kuno, ang mga spiritual things, heavenly things, moto sila ang walay katapusan igsoon. That is our blessed hope. So, when you experience that you are not get held, wala ka maayo, igsoon, think on the promises of God. Think on heavenly things, think on spiritual things which are not temporal, but it is forever things nga atong palaabuton igsoon. Muna nga, change your mindset. Do not mind on these temporal things. Okay? Everything is temporary. Walang forever. Ang forever na lang tadiya sa Ginoo. Amen? So, muna mga igsoon, do not be discouraged, but always claim the promises of God, and you will be strengthened again. Ikaw, mahimo na pud ka igsoon nga malig-on pagbalik if you know the promises of God. Especially if you have the mindset of Paul, if we have the mindset of Paul, nga murag baliwala lang nimo na nga everybody is nag-asinso sila tanan, and ikaw yun na lang ka. Pero happy ka igsoon, happy family, happy life, then happy lifestyle nga with the Lord. No? So muna igsoon ko di sa Ginoo, do not be discouraged, but always think on the unseen things which is not temporal, but it is a forever things. And lastly, nining kagabion mga igsoon ko di sa Ginoo, give and you will receive. Receive. Okay, Lucas 6:38. Luke 6:38. Okay. Give and you will receive. The Bible teaches a key principle in God's kingdom is that we receive when we give. Makadawat ta kung muhatag ta. If you are a believer, begin to minister God's healing power to others. As you give, you will receive. Sige. Atong paminahon ang Lucas 6:38. Maghatag kamo, ug kamo paghatagan, taksanan nga maayo na dasok ug natantan, ug naugdo hangtod nga moawas ug igahatag nila sa inyong sabakan kay maong sa taksanan ngayong gitaksan pagkatakson usab kamo. Okay. Igsoon ko din sa Ginoo, this is a principle of God. Give and you shall receive. When we do not receive some things in our request sa Ginoo, siguro, maingon ng Ginoo, okay, it's time for you to give. Sige lang kang pangayo niya. Pagkaman, di kay kamutabang og ministry. Okay? Di man ka gusto mahimong kingdom provider. Di man ka gusto siguro, it's time to give. Okay?
ihatagan nato ang natay something ihatag sa Ginoo, then God will provide. Also, God will give. Okay. Give and you will receive. And we can receive from God the healings, the blessings, the things that we need. Ang Ginoo maghatag na sa igsoon. Okay, na po hinimduman nga na usa ka gitawag nato inactive siya nga let us say inactive siya sa church. Pero every time nga magsakit siya, magsige din siya pa-pray igsoon. Pero every time nga atong i-follow up nga ani po diri sa church para mas daghang mag-pray nimo. Ang resulta, no comment. Kunya pagkahuman og magsakit na po siya, i-pray ko ninyo. I-pray gihapon. Sahay ang church kinsa man na siya di ay ano man na magpa-pray. So igsoon ko di sa Ginoo, wala niya gihatag ang iyang kaugalingon sa Ginoo. Sometimes we need, and that is God's principle, that we need to give ourselves fully to God. Romans 12 verse 1 and 2. No? So, kinahanglan igsoon, it's not only the money because we cannot buy the healing of God. No? We cannot buy the healing coming from the Lord. Pero dapat ang unahon natong hatag igsoon ang atong kaugalingon. When you give money, first give yourself to the Lord. Amen. Okay. Example, sige, Romans 12 verse 1 and 2. Busa, mga igsoon, ginapangamuyo ko kaninyo pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug namutan sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. Dos, ug dili kamo magpahiyon ni ining panahon sa kalibutan, kundili pag-usab kamo pinaagi sa inyong pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong hisayran kung unsang maayo ug makapahimuot sa hingpit nga kabubuton sa Dios. Okay, pinaka-basic nga principle of giving is when we give ourselves wholly to the Lord. Amen? Kung ihatag nato sa Ginoo ang ato ang kaugalingon igsoon, then we will receive from Him also. Una, give and you shall receive. Matud pa niya, busa mga igsoon, ginapangamuyo ko kaninyo, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios, nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan ug namutan sa Dios. Ang uban ng mga tao, moingon sila nga, kung unsa ka ta sa prosesyon mo, balik gyapon simbahan. Ngano man kay ug mamatay ko no, usa pa mo sulod og simbahan. Sa Church of God, di na ka isulod sa simbahan ug mamatay kay igsoon. Kay ang prinsipyo sa Ginoo dire, kinahanglan halad nga buhi ang iyang gusto. Matod pa niya dire, ihalad ninyo inyong mga kaugalingong lawas, ingon nga halad nga buhi. Dili ganahan ng Ginoo nga muhalad ka sa imong patayng lawas, it's useless. God wants, while you are still alive, while you are still breathing, give yourself to the Lord. O ginay pinaka-the best good nga, una, pinaka-basic, first step in giving to the Lord. Paringon niya sa Luke 6:38, give and you will receive. Okay, when you give money, bisan pag 10 million imong ihatag ang money sa ministry, igsoon ko diya sa Ginoo, ang pangutana na, did you give yourself first to the Lord before you give the money? Amen. Amen? Basing magbagutpot ka. Nayuman mo, naghatag og ikapulo, nagbagutpot kayo. Unsa man to ikapulog, unsa man to, basig ikurakot man to, inana. So, once you give it, bahala na siya. No? Bahala na siya, basta ka ang Ginoo na sa edana. Okay. Now, give yourself to God. Muna yung importante. So, give and you will receive. The Bible teaches the key principle in God's kingdom is that we receive when we give. Dili kay kanang we receive and receive and receive. So muna akong ipadayat akong istorya igsoon nga sa diyang ni undang og simba ang usa ka kuan nahimo siya inactive pero active siya sa mga paghatag og prayer request. Ingon siya, ikuan po kay naapoy sakit ani nana. Hangtod naabot na lang panahon sa gigiimbitar balik og simba na kay kanang pag-adto nimo sa simbahan is that is giving yourself to God. Amen. As a living sacrifice. Kunya ang resulta igsoon namatay na lang gito siya nga diin wala naka-offer sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. That's why maybe she did not receive because she did not give her life to God. She did not give her kanang buhi nga lawas ngadto sa Ginoo. So, if you are a believer, begin to minister God's healing power to others. Okay.
i-testimony kung unsa ang kaayuhan sa dihang magsimba ka sa Ginoo, sa dihang mag-praise and worship ka sa Ginoo, sa dihang magampo ka sa Ginoo. As you give, you will receive. Amen? So, inautig son nga dili nato na kalimtan, as you give, you will also receive. And the receive nga atong madawat diya sa Ginoo, gitawag nga ang receive igsoon, it's not dili nga maoy kung unsa ko na imong gisudlan, muawas pa na siya dinasok og tinantan pa mga igsoon ko. Una nga sa among ministry diri sa HBI ministry ug bisan pa diri sa Morning Talk ministry, nagpasalamat kanunay kami sa tanan mga kaigsuonan ug sa atong mga higala nga diin nagasuportar usab diha sa mga paghatag, number one, sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios ug ingon man usab sa ilang mga financial blessings para magpadayon usab ang atong ministry dinhi online. Okay, God bless you more and more mga generous sponsors. Okay. So, muna nga nining kagabion diha lang sa takutob sa ato ang chapter 15, and we will expect next week to be in the chapter 16. Okay? So, before we will end, na may kopya-kopya siguro diri gamay ning ato ang estudyante unsa iyang na-learn most diha sa atong gihisgutan karon. Unsa pud ang inyo nakatunan igsoon? Ilista po diha bisan di ninyo masulti diha, ilista po ninyo sa inyong notebook diha inyong ma-learn. Butangi og pizza para every time nga naay mga kagulanan, naay mga gipugaton sa inyong kasing-kasing, mabasa ninyo to, then you will remember nga, uy, mo man din akong na-learn, no? And that is making the Word of God not just logos but rema, no? Applied words. O sige, paminaw na ito itong estudyante. What do you learn? So may gabi ka na itong tanong ng igsoon. Ako na-learn din intak na sa kagabi yun ng igsoon. Kaya taas maganda itong gitakal mahitungod sa itong chapter 15 15. Mahitungod sa healing follow-up ministry. So diri ako mga igsoon, akong kutloon diri sa itong ikaduha nga resist the attacks of the Satan. So ato ang suklan ni mga atake sa yawa mga igsoon. Dagan ako mo na experience man ako ni is na kinabuhitan ng Kristohanon. Yung pala sa Timoteo nga daghan tag mga sagubangon nining kalibutan na isip mga Kristohanon sa Dios nga din daghan tag ganing mga pamaagi sa yawa nga din mawala sa tong pag-alagad. Sabi na karon nga sa tong kalibutan nga grabe na kayo nga dayag na kayo ang pagbuhat og dili maayo. Pagbuhat po mga dili ka imayaan sa atong buhay nga Dios. Ay bisan gani diri kung unsaon nato pagsukulan na mga igsoon, pinagirgid sa ato ang gani pagbasa og Biblia, pagtuon sa pulong sa Ginoo. In case sudlan tanas ka, makabalo ka unsay man gahit sa atong buhay nga Dios. Makabalik gyapon ka diya sa iya mga igsoon man nagisgotan sa Ephesians 5 verse 1 nga diin bisan pa kuan ka adalinas ka rin pag-alagad, makabalik ka ragyapon ka diya sa iya mga igsoon. Nga din, kinahanglan nga, nasa imo ang espirituhanan nga pag-alagad sa itong buhay ng Diyos nga din. In case nga naka ng espirituhanan ng igsoon, nasa imo ang pagpaubos, nasa imo ang pagkamapailubo, nasa imo tanan ng igsoon ang bunga sa espiritu. Nasa imo tanan ng igsoon ang kabahin sa lawas ni Kristo. Okay. No? Shout out to Jasmine Lacasa, Sister Ilsa Palero this evening also. So, nining kagabiyon mga igsoon, ato na pud nahuman ang ato ang chapter 15. And I pray and I believe na daghan pud mo nakatunan diha sa online igsoon. Do not forget to share, no? Ngadto sa uban, the moment nga ma-share ninyo na sa uban, you will also receive the healing and the blessing of the Lord. Amen? No? Kay ingon ana man na igsoon, ang principle sa Ginoo, give and you will receive. Give the word of the Lord. Give the promises of the Lord to the people. And sa tanan nimong mga ka-relatives or your friends, and you will soon get healed. And then God will use you in His ministry. Okay? Okay, salamat po dahil sa mga mga nag-send o mga blessing para po sa atuang ministry din Dapita, and we believe also that you will receive more and multiple blessings mag-abot kaninyo sa panahon nga kamo naga tabang usab diha sa ministry nato dinhi sa
ato ang HBI Bible Class Online. No? Amen. Salamat kayo. Ang Diyos magpanalangin kaninyo. O atong nasabtan igsoon nga dili di ta ma-discourage kung dili ta makadawat og healing, kung dili naday mga pamaagi igsoon nga di ta kadawat og healing pero naay mga pamaagi nga God is still cooking ba sa the best good kaayo nga healing nga atong gipangayo igsoon. O nya kung makadawat pud ta og healing, dapat kinahanglan kabalutan mo maintain. Kay kung kinsa tong nakadawat og healing, mo to'y una nga prospect nga atakihon sa yawa, no? So pinaagi sa mga symptoms, pinaagi sa mga unsa pa nang daghang mga personalities nga iyang hatag in order to discourage you. So sa Ginoo. So hinaot nga nining kagabion, I pray nga ang Dios kanunay mag-aayo sa mga naibalatian. You will receive healing because I know you give your time tonight nga nagpaminaw mo diha sa pulong sa Ginoo, and always make the Word of God become a rema into your life. Okay, into your life. Para sa ingon niya na nga ma-satisfied yung ngayon yung ka nga, my life is in your hands, Lord. That is fully trust, no? Ngadto sa Ginoo. Pasalamatan nato ang buhi nga Dios sa mga pulong nining kagabion o magampo ta alang sa mga pagpasalamat o bisan pa sa mga prayer of faith this evening. Let us pray. Our dear loving Father in heaven, Father God, this evening we come to your presence, Lord God, with thanksgiving and with belief, Lord God, nga ikaw lamang ang Diyos, the source of everything, nga we full trust Ginoo nga ikaw gayud mo itag-ihasa mong kinabuhi, o ikaw mo the best nga plano sa tagsa-tagsa na mo kinabuhi. Father God, this evening Ginoo, we pray nga ikaw hatag kapasayloan sa mga kalapasan bisan pa Ginoong Dios, magaprotect ka namo from the attacks of Satan. O bisan pa Ginoong Dios, dining kagabion, I am praying, Lord God, in Jesus' name, sa tanan nga nakadawat sa mga healing, nga sila makafocus gyud diha sa imong buktong anak mo si Ginoong Hesus. Bisan pa niya na dili usab sila matintal diha sa mga atake sa yawa. Yes. Lord God, pasalamat mi dako Ginoo nga bisan pa niya na sa amo ang isgutan karon, Lord God. We thank God through the power of the Holy Spirit nga nasabtan na mo Ginoo na bisan pa man gani ang wala nakadawat og mga kaayuhan, ang imong gusto itudlo nga they must learn how to wait and to claim your promises of healing. Kay bisan pa niya na ikaw nagaingon nga bisan pa sa kinabuhi ni Apostle Paul ang iyang mindset Ginoo nga iya lang gitan-aw ang mga sufferings nga ingon magaan tungod kay ang gihatagan niya gibugaton, Lord God, ang mga spiritual things nga dili lumalabay, kundili mao kini ang forever Ginoo nga imong gi-promise sa kadausa kanamo. Father God, I pray for healing bisan pa Ginoo ni Brother Gabatin this evening. Kay ikaw Ginoo padayon mag-aayo kaniya, Lord God, o magamit gid siya diya sa imong ministry Ginoo. Lord, I am also praying, Lord God, bisan pa Ginoo sa kang Brother Kagula right now, ikaw magahatag kaniyang kaayuhan Ginoo. And I also pray, Lord God, bisan pa sa bana ni Sister Mary Jane nga Silgas, nga ikaw usab Ginoong Dios magahatag kaniyang kaayuhan Ginoo. O I am also praying, Lord God, bisan pa amahan sa anak ni Sister Ville Marie nga diin nasa Davao Ginoo, nasa ospital, ikaw Ginoo kanunay mag-duaw, mag-aayo kaniya, Lord God. Lord, I pray also sa tanan nga mga nagkinahanglan og healing inside with their personality. Ikaw mag-aayo kanila Ginoo, bisan pa Ginoo sa tanan nga mga gusto og kaayuhan Ginoo, bisan pa sa ilang mga bisyo. I pray in Jesus name moabot kanila ang kaayuhan gikan sa mga bisyo sa sigarilyo, sa sugal, sa inom, bisan pa niya na Ginoo himo amahan nga sila dadon nimo sa imong iglesia aron maka-enjoy sila Ginoo sa mga espirituhanon nga butang nga diin imong gi-promise sa kadausa kanamo, ang kalipay, the joy of our salvation.
Father God, thank you so much, Lord God. Ang wala na mo na-mention, Ginoo, ikaw nasayod na niya na tanan. Ikaw mag-bless sa mga naka-online karon o sa tanan ng mga generous sponsors. Gadiin sila makadawat pa og more blessings aron sa ingon niya na makatabang pud sila sa ministry labi na sa HBI Bible Plus Online. Gadiin daghan usab nakatunan si mong pulong, Ginoo. Lord God, thank you usab, Ginoo, sa pagtubag ni mga pag-ampo right now. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Okay, so sa makausap pa mga igsoon ko sa Ginoo, natapos na po nato ang atong chapter 15. O ang Diyos kanunay magpanalangin ka natin tanan. O expected na po nato next week ang chapter 16. Uban sa atong mga nadiri sa studio karon, ato ang nasa control, ang atong engineer, si Brother Christian Cyrone Villarante, ang nanambok na yung tao ni siya. Amen. Sa pagsigig operate din. Amen. O uban usab sa ato ang na dito nga luyo sa kortina nga mao si Brother Mark Cavardo. Amen. Okay, nga doing business ang thing. O uban usab diri sa among mga nag-prepare sa panihapon kay wala pa pud mi panihapon. Amen. Nag-prepare sa panihapon. Ang Diyos kanunay magpanalangin kanila og bisan pa uban sa maabtiko na ako diri nga magbabasa nga mao si Brother Anel Fuentes. usa ka HBI student nining kagabion. Mga igsoon kini si Pastor John Villarante, ang inyong Bible teacher this evening. Og ako magaingon kaninyo mga igsoon nga if you know the truth shall set you free. Mao na og ang Dios magpanalangin ka natong tanan. To God be the glory. See you again. And don't forget to like, to share, and to follow para sa ingon niya na nga magmalambuon ang ato ang ministry tungod usab sa inyong mga pagbulig sa atong ministry dinhi sa Studio District 2. Og to God be the glory once again. And goodbye for now. And happy evening. Bye. Receive the healing.